Ang pangalan ko ay Karen Taylor at 36 na akong taon. Hindi ko akalain na pagbubuksan ko ng pinto ng marangyang bahay namin sa tabing dagat, doon ko makikita ang pamilya na 12 taon na akong iniiwasan na nakatayo sa harap ko. Nandoon sila, ang nanay ko na si Grace, ang stepdad ko na si Richard, ang stepsister ko na si Vanessa, at ang asawa niya na si Eric, lahat nakatingin sa akin na halong paghanga at hindi komportable. Inimbitahan ko silang pumasok ng kalmado habang pinagmamasdan ko ang pagkabuka ng mga mata nila sa marble na sahig at tanawin ng dagat. Naputla ang mukha nila nang sabihin ko bago ko ipagpatuloy ang nangyari. Sunod, sabihin mo kung saan ka nanonood sa comments sa baba. Habang nandun ka na, i-like at isubscribe mo na rin para hindi ka maiwan sa mga totoong kwento tungkol sa pagtataksil sa pamilya at mga tagumpay sa buhay. Ang pagkabata ko ay parang perfect na perfect para sa maraming tao. Nakatira kami ni Nanay Grace at Tatay Jeffrey sa isang simpleng bahay pero komportable sa suburbs ng Boston. Si Tatay ay engineer sa isang construction company habang si Nanay naman ay guro sa lokal na elementarya. Puno ng mga lakad tuwing weekend ang buhay namin sa mga movie nights sa parke na may homemade popcorn at mga hapunan tuwing linggo kung saan nagihaw si Tatay sa likod bahay kahit anong panahon. Naalala ko pa yung pagtayo niya sa niyebe tuwing taglamig, hawak ang spatula, sinasabi na mas sumasarap daw ang burger kapag may niyebe. Tawa si Nanay tapos hinalikan ako sa pisngi at bulong na medyo tanga si Tatay pero kaya namin siya mahal. Bawat gabi bago matulog, kinukwento ni Tatay ang mga kwento ng matatapang na batang babae na lumaking nagbago ng mundo. Lagi niyang sinasabi sa dulo, at isang araw, Karen, ikaw yan. Buong puso akong naniwala sa kanya. Tuwing nakakakuha ako ng magandang grado, parang nanalo ako ng medalya sa Olympics sa saya ng mga magulang ko. Iniikot ako ni Tatay sa kusina habang naghahanda si Nanay ng paborito kong panghimagas. Pinaparamdam nila na kaya kong makamit ang kahit ano. Lahat ng ito ay nagbago nung ako ay 12 na taong gulang. Nagmamaneho si Tatay pauwi mula sa trabaho habang malakas ang ulan nang mawalan ng kontrol ang isang truck sa highway. Sabi ng pulis, agad siyang namatay na siguro ay dapat nakakaaliw pakinggan. Ang libing parang malabo sa alaala ko, parang dagat ng itim na mga damit, mahihinhing mga boses, at kamay ng nanay ko na higpit ang kapit na parang sumasakit na. Nagkawatak-watak si Nanay nang namatay si Tatay. Ilang araw siyang natutulog sa kama, halos hindi kumakain, at bihirang magsalita. Pinilit kong alagaan kami ni Nanay, nagluluto ng simpleng pagkain, sinisigurong nakakapunta ako sa paaralan ng tama sa oras, at pinananatiling medyo malinis ang bahay. Bata pa ako noon, kaya marami na gabi na umiiyak ako bago makatulog, namimiss si Tatay, at natatakot sa kung ano ang mangyayari sa amin. Kinabukasan. Halos isang taon matapos ang libing ni Tatay, ipinakilala ako ni Nanay kay Richard. Matangkad siya, maayos ang ayos, may kumpiyansang ngiti, at malakas ang boses na pumuno sa tahimik naming bahay. Matagal na kaming nagkikita ni Nanay, paliwanag niya. Parang normal lang na sabihin, to sa isang 13 anyos na bata at may magandang balita kami. Ang magandang balita, magpapakasal sila. Hindi lang yon, meron ding anak si Richard na babae na si Vanessa, 18 taong gulang. Noong panahong iyon, lilipat na kami lahat sa mas malaking bahay ni Richard sa mas maayos na lugar. Bigla na lang, mula sa 2 tao, naging 4 na kami sa pamilya at inaasahan na magiging masaya ako tungkol doon. Mula pa sa simula, malinaw kay Vanessa na ayaw niya ng maliit na kapatid na babae. Nag-aaral siya para sa kolehiyo at tinuturing akong nakakainis na bata na sumisira sa kanyang space. Nang unang kumatok ako sa pintuan ng kwarto niya para ipakilala ang sarili ko, halos hindi siya tumingin mula sa binabasa niyang magasin. Tingnan mo, sabi niya. Tumingin ako ng pahina. Linawin natin to. Hindi tayo magiging magkapatid na babae. Mag-asawa nga yung mga magulang natin. Pero hindi ibig sabihin pamilya na tayo. Huwag kang papasok sa kwarto ko
at sa mga bagay-bagay ko, tapos ayos lang tayo. Umalis ako papunta sa bagong kwarto ko, mas malaki nga kaysa dati, pero malamig at di pamilyar ang dating. Wala nang mga gasgas sa pader kung saan nilagyan ni tatay yung chart ng paglaki ko. Wala ring mga mantsa sa carpet mula sa mga art project na sablay. Hindi ito tahanan. Bahay lang ito na ngayon ay tinutuluyan ko. Hindi naman cruel si Richard, pero hindi rin siya nag-effort maging ama sa akin. Magalang siya, pero malayo, inilaan niya ang totoong pagmamahal kay Vanessa. Nang sinabi niyang na-accept siya sa college na gusto niya, nagpa-party si Richard na may catering at maraming bisita. Nang manalo naman ako sa science fair nung taon ding yon, tumangulang siya at sabi, "Ayos yan," tapos bumalik sa pagbabasa ng dyaryo. Ang masakit talaga ay yung makita si mama na nagbago. Siya kasi ang palaging nandyan para sa akin, ang tanging tao na tunay na nakakakilala sa akin. Mas higit pa sa kahit sino. Pero kapag kasama si Richard, naging ibang tao siya, mas concerned sa itsura, at hindi na gaanong matiisin sa mga tanong at pangangailangan ko. Kapag pinuna ni Richard ang pagkakain ko o ang mga damit na suot ko, pinapatingin ako ni mama na parang sinasabi, "Gawin mo na lang ang gusto niya." Kapag sinubukan kong kausapin siya nang mag-isa tungkol sa nararamdaman ko, tinatanggihan niya ako ng, "Lahat tayo nag-a-adjust, Karen. Pakisubukan mo lang talaga." Sobrang tense ng mga hapunan namin sa bagong bahay. Si Richard ang palaging nangingibabaw sa usapan. Siya lang ang nagsasalita. Tungkol sa negosyo niya sa real estate o mga nagawa ni Vanessa. Kapag sinubukan kong sumali sa usapan, madalas akong pinuputol ni Richard o kaya'y pinagsasalitaan ako ng sabay-sabay. Ngumingiti si mama ng konti para palakasin ako, pero bihira siyang magsalita para sa akin. Pinakamasama ang mga pagkakataon na mag-isa lang kami ni Vanessa. Marunong siyang maging malikot na parang hindi halata, nagpapalabas ng mga saksakit na salita na walang ibang nakakarinig, sinisira ng hindi sinasadya ang mga gamit ko, at sinisisi ako sa mga bagay na hindi ko ginawa. Minsan, natapon niya ang soda sa isa sa ilang album ng mga litrato namin ni tatay. Nang kinausap ko siya, ngumiti lang siya at sinabi na aksidente lang yon. Pero halatang may iba sa ngiti niya. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin kong kontrolado na ni Richard lahat ng pera ng pamilya, pati yung pera na iniwan ni tatay para sa akin. May college fund na ginawa si tatay at isang maliit na mana na dapat sa akin pag umabot ako ng 18. Nang nahuli kong pinag-uusapan ni Richard at mom yung pagre-reinvest ng mga natenggang pondo na yon, parang may bumugto sa tiyan ko. Pero tuwing susubukan kong tanungin si mom tungkol dito, madalas niyang mabilis na binabago ang usapan. Yung dati naming mainit na relasyon ng nanay ko, naging malamig na hanggang pakiramdam namin ay parang malalayong kamag-anak na lang kami, hindi ina at anak. Sa mga sandaling ako'y nag-iisa, kinukuha ko yung mga litrato ni tatay at sinusubukang alalahanin kung ano ang pakiramdam ng mahalin ng walang kondisyon. Yung mga alaala na yun ang naging sandigan ko sa mga araw na lalong hirap sa bahay na dapat sana ay aking tahanan. Nang mag-16 na ako, nakabuo na ako ng paraan para makaraos na nakatutok lang talaga sa pag-aaral. At pinagplanuhan ko ang pagtakas ko. Sinuong ko ng todo ang pag-aaral, sumali sa lahat ng academic club na kaya ko at nagpupuyat sa school para hindi bumalik agad sa bahay. Ang galing ng grades ko at madalas sabihin ng mga teachers ko na maganda ang future ko. Pero sa bahay, parang walang pakialam o kaya naman ay may hinala sila sa achievements ko. "Bakit kailangan mong magstay sa school hanggang 6 ka ni Richard?" Tanong niya. "Ano ba talaga ang ginagawa mo?" Hindi sapat ang kahit anong paliwanag ko tungkol sa study groups o science club meetings para mapaniwala siya. Samantala, nagsimula na si Vanessa sa kolehiyo, sa isang kilalang unibersidad at bawat tawag namin sa bahay ay parang balitang bomba. Pinagtitipon kami ni Richard sa sala para marinig ang tungkol sa pinakabagong party niya o yung propesor na pumuri sa trabaho niya. Nakangiti ng buong pagmamalaki si mama habang ako naman ay tahimik at parang wala lang. Nagsusulat ako ng journal noong mga panahong iyon, ibinubuhos ko ang mga iniisip at nararamdaman ko dahil wala naman akong masyadong mapagsalitaan. Isang entry mula noon,
ang nagsasabing, minsan naiisip ko kung mawawala na ba talaga ako. May maghahanap pa sa akin dito sa bahay. Napansin mo ba na nawala ako? Ang relasyon namin ni Mama ay lumala na hanggang sa puro praktikal na usapan na lang ang meron kami. Anong oras ang hapunan? Kung kailangan ko ba ng mga bagong gamit sa school, mga paalala sa gawaing bahay. Ang nanay ko, na dati ay nakakaalam ng lahat ng iniisip at nararamdaman ko, ngayon parang estranghero na lang na nakatira sa parehong bahay. Ang totoong pagsubok ay nangyari nung junior year ako sa high school. Nagre-research ako ng mga kolehiyo at kailangan kong malaman kung magkano na ang pera sa college fund ko. Si Papa ay palagi niyang sinasabi na nag-iipon siya para sa pag-aaral ko. At kahit hindi kami mayaman, alam kong may naipon siya ng malaki. Nangolekta ako ng lakas ng loob at nilapitan si Richard isang gabi habang nagtatrabaho siya sa home office niya. Kumatok ako sa pintuan at tumingala siya na halatang naiinis. Ano na naman, Karen? Abala ako. Gusto kong itanong tungkol sa college fund ko. Sabi ko, mas matatag ang boses ko kaysa sa nararamdaman ko. Yung inilaan ng tatay ko para sa akin. Kailangan kong malaman kung magkano na ang laman para makapagplano ako. Yumuko si Richard. Naupo siya ulit sa upuan niya, may kakaibang ekspresyon sa mukha. Inilipat na yung pera, sabi niya sa wakas. Inilipat? Ano ibig sabihin nun? Walang pera dun ngayon. Kailangan namin para sa tuition ni Vanessa at ilang investments para sa pamilya. Pumayag naman si nanay. Parang umikot yung mundo ko pero pera ko yon. Iniwan ni tatay para talaga sa pag-aaral ko. Tumigas ang mukha ni Richard. Makinig ka mabuti, Karen. Hanggang nandito ka sa bahay ko, hindi ka pwedeng magtanong. Ang mga desisyon ko sa pera. Yung perang yon ginamit para sa pamilya natin. Sa pamilya natin talaga. Yung ginawa mong pagbanggit nun, ang laki ng ipinapakita na di ka nagpapasalamat sa lahat ng naibigay namin sa'yo. Nakatayo lang ako doon, tahimik na parang natigilan. Hindi lang nila kinuha yung bagay na sa akin dapat, tinawag pa akong di marunong magpasalamat dahil tinanong ko pa nga. Lumiko ako at lumabas ng opisina niya, ang isip ko umiikot. Kailangan kong kausapin si Mama. Nahanap ko siya sa kusina habang naghahanda ng hapunan. Nang sinabi ko sa kanya kung ano sinabi ni Richard, inaasahan ko, gulat, galit, may senyales pa na ginawa to nang hindi siya alam. Pero umiling na lang siya at iniiwasan ng titig ko. Alam ni Richard kung ano ang pinakamabuti para sa pera ng pamilya natin, Karen. Mahal ang tuition ni Vanessa sa universidad at may mga business opportunity na kailangang paglagyan ng puhunan. Pero pera yan ni Papa para sa akin, sabi ko, na parang gusto nang umiyak ang boses ko. Paano mo hinayaang kunin niya yon? Huwag ka masyadong drama, sabi ni Mama, gamit ang defensive na tono niya tuwing pinag-uusapan si Richard. Pwede ka naman kumuha ng student, nangungutang na lang tulad ng iba. O baka pwede rin mag-isip ng community college. Doon ko na-realize na talagang nag-iisa ako. Pinili ng sariling ina ko ang bagong pamilya niya kaysa sa akin. Pinayagan pa silang agawin yung pinaghirapan ng tatay ko para sa kinabukasan ko. Yun na ang huling pagtaksil. Yung susunod na 2 taon sa bahay na yon ay isang espesyal na klase ng impyerno. Naging multo ako, pumapasok at lumalabas lang, tahimik na halos hindi nakikipag-interact kay Richard Vanessa tuwing bumabalik siya sa bahay, pati na rin kay Mama. Nagtrabaho ako ng part-time, iniipon ang bawat sentimo na kaya ko. Nag-apply ako sa lahat ng scholarship na kaya ko. Simple lang ang plano ko, umalis agad pag-graduate at huwag na lumingon pa. Sa senior year ko, nag-engage si Vanessa kay Eric, isang batang negosyante na nakilala niya sa kolehiyo. Mayaman siya at nag-umpisa ng sariling kumpanya pagkatapos ng graduation. Sobrang tuwang-tuwa si Richard. Tinawag si Eric na anak na hindi niya nagkaroon. Abala ang buong bahay sa pagpaplano ng kasal, kung saan si Mama at si Richard ang gumastos ng libu-libong piso para sa tinawag ni Richard na social event ng season. Ako ay binibigyan ako ng iba't ibang gawain para sa kasal, gaya ng pamimili, pagsesend ng mga envelopes, at pagkuha ng mga bagay mula sa mga vendor. Hindi dahil gusto ni Vanessa na tumulong ako, kundi dahil pinilit ni Richard
na dapat may ambag ako sa pamilya. Sa mismong araw ng kasal, nakaupo ako sa isang lamesa na malayo sa pamilya, kasama ang mga malalayong kamag-anak na ayaw asikasuhin ng iba. Nang tawagin ng photographer para sa mga family photos, hindi ako isinama. Sobrang enggrande at sobra ang kasal, ginanap sa isang exclusive na country club na may daan-daang bisita. Ang ganda ni Vanessa sa kanyang designer na damit. Nakagown si Vanessa at si Eric naman ay todo ang dating bilang matagumpay na negosyante sa kanyang tuksedo na sukat sa kanya. Habang pinapanood ko silang nagpapalitan ng mga pangako, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung ano ang naghihintay sa akin sa hinaharap. May magmamahal ba sa akin tulad ng pagmamahal ni Eric kay Vanessa? Mararamdaman ko pa ba na may lugar akong tunay na mapapabilang? Pagkatapos ng kasal, nagsimula ang bagong tradisyon. Isang beses sa isang buwan, nagsasama-sama ang pamilya para maghapunan. Ang nanay ko, si Richard, Vanessa, at Eric. Minsan, sumasama rin ang mga extended family. Lumalabas sa social media ang mga litrato ng mga pagtitipon na, lahat ay masaya, ngumingiti at mukhang perpekto. Hindi ako naimbitahan kailanman. Hindi kahit minsan sa lahat ng mga taon na iyon, naisip ng kahit sino na isama ako sa mga pagtitipon ng pamilya. Nalalaman ko lang ang tungkol sa mga ito pagkatapos ng mga pangyayari. Kapag nakikita ko ang mga litrato online o naririnig ko si nanay na banggitin ito ng hindi tuwiran. Sa bawat pagkakataon, malinaw ang mensahe, hindi ako itinuturing na bahagi ng pamilya. Ang araw na nagtapos ako sa high school ay maliwanag at maaraw, isang perpektong umaga ng Hunyo. Habang nakaupo ako kasama ang mga kaklase ko suot, ang aking toga at sombrero, tinitingnan ko ang mga tao sa harap para sa mga pamilyar na mukha. Ang nanay ko ay nangako siyang darating, kahit na may trabaho si Richard nung araw na yon. Habang nagpapatuloy ang seremonya, palagi akong tumitingin, umaasang makita siya kahit saan sa gitna ng tao. Hindi siya dumating. Pagkatapos ng seremonya, habang nagdiriwang ang ibang estudyante kasama ang kanilang pamilya, nakatayo ako mag-isa, hawak ang diploma ko. Lumapit sa akin si Mrs. Henderson, ang paborito kong guro sa English, na may ngiting mainit. "Congrats, Karen! Pinakamataas ang GPA mo sa klase. Ang galing niyan." "Salamat," sabi ko, pilit tinatago ang pagkadismaya sa boses ko. Tumingin si Mrs. Henderson palibot. "Walang tao para sa'yo ngayon?" Ang sabi ko na parang walang pakialam. May iba silang lakad eh. May nagbago sa mukha niya habang tinitingnan niya ako. "Samahan mo muna ako maglakad, sige?" Habang naglalakad kami sa unti-unting nagiging bakante na damuhan, sinabi ni Mrs. Henderson na matagal na niyang binabantayan ang progreso ko sa pag-aaral at humahanga siya hindi lang sa talino ko, kundi pati sa determinasyon ko. Napansin din niya na parang kakaunti lang ang suporta ko sa bahay. Nakatapos ako sa Westridge University. Sabi niya, may maganda silang scholarship doon, programa para sa mga estudyanteng kagaya mo, matalino, masipag at independent. Lumipas na ang deadline ng aplikasyon pero kinausap ko na yung dati kong propesor na kasali sa admissions committee. Kung interesado ka, may pagkakataon pa. Yung usapan na yon ang nagbago ng takbo ng buhay ko. Sa tulong ni Mrs. Henderson, nag-apply ako sa scholarship at natanggap sa Westridge University na may sapat na financial aid para sagutin halos lahat ng tuition ko. Yung tirahan at natitirang, mahirap yung gastos, pero determinado talaga akong magawa to. Pag-uwi ko noon araw na yon, nakita ko si Mama at si Richard na nanonood ng TV sa sala. Wala silang tanong tungkol sa graduation ceremony. "Na-accept ako sa Westridge University," sabi ko habang nakatayo sa pintuan. "Naka-scholarship ako." Napailing si Richard, pero hindi tumingin sa TV. Mahal yon na pribadong paaralan. Scholarship man o hindi, hindi mo kayang bayaran yon. "Doon talaga ako mag-aaral," sagot ko. Matatag. At lilipat na ako ng bahay sa susunod na buwan. Nakuha nito ang kanilang pansin. Tumingala si Mama, halong gulat at iba pang emosyon sa mukha niya. "Siguro guilt. Lilipat? Huwag kang magpakabaliw, Karen. Saan ka pupunta? Paano mo susuportahan ang sarili mo?" Halos may halong takot ang boses niya. "Nag-iipon na ako para sa trabaho ko.
May sapat na akong ipon para sa security deposit ng isang apartment na shared malapit sa campus. Nakahanap na rin ako ng mga kasama na estudyante. Ang totoo, matagal ko nang pinaplano itong pagtakas na ito. Matiyagang nag-iipon at naghahanap pa ako ng mga options ko. Tumayo si Richard, nakasimangot ang mukha. Nakakatawa to. Hindi ka pa handang mabuhay mag-isa. Babalik ka rin sa loob ng isang buwan kapag na-realize mo kung gaano kahirap ang totoong buhay. Alam ko na kung gaano kahirap ang mundo. Sagot ko, nagulat ako sa sarili kong kalmadong tono. 6 na taon na akong nakatira sa bahay, kung saan itinuturing akong di inaasahang bisita. Sa tingin ko, kakayanin ko. Ang naging pagtatalo ay pangit. Tinawag akong hindi marunong magpasalamat, dramatiko, tanga ni Richard. Si nanay naman ay paulit-ulit na nakikiusap. Kasama ako na mag-isip muli at ipagtanggol si Richard nang ituro ko kung paano siya tinrato. Minsan, tinanong ko ng diretso tungkol sa college fund ko tapos bigla siyang umalis ng kwarto. Nang araw na umalis ako, tinulungan ako ni Mama na buhatin ang mga bag ko papunta sa kotse. Isang lumang Honda Civic na binili ko gamit ang ipon ko. Habang naghahanda akong bumiyahe, niyakap niya ako ng medyo awkward. Bukas lagi ang pinto kung gusto mong bumalik, sabi niya. Pero napatingin siya sa bahay kung saan naghihintay si Richard. Talaga ba, Mama? Tanong ko ng mahina. Wala siyang sagot. Sagot ko dyan. Grabe yung unang taon ko sa Westridge. Sobrang hirap. Nagtrabaho ako sa 2 part-time habang punong-puno yung schedule ko sa school. Nakashare kami ng apartment namin ng 3 estudyante pa sa isang sirang building na malayo sa campus, kaya ang tagal ng biyahe ko papuntang klase at pauwi. May mga gabi na natulog akong gutom kasi kailangan kong pumili kung bibili ng pagkain o ng mga libro. Pagod na pagod ako, nalulungkot, at minsan naisip ko kung tama nga ba si Richard na hindi ko kaya mag-isa. Pero hindi ako bumagsak. Sa bawat semestre, top grades pa rin ang nakuha ko kahit na ganun. Mga hamong sitwasyon. Natutunan kong ingatan bawat sentimo at maghanap ng libreng resources sa campus para makasurvive kahit kulang sa tulog kapag kailangan. Unti-unti, nagsimula akong buuin ang bagong buhay ko. Ang nagbago talaga ay nung nakilala ko si Alexandra nung sophomore ako. Pinareha kami sa project sa computer science class namin at dahil sa pagiging friendly at diretso niya, napasok niya yung mga pader na ginawa ko para protektahan ang sarili ko. Galing si Alexandra sa isang mapagmahal at supportive na pamilya, kaya talaga siyang naiintriga kung bakit estranghero ako sa pamilya ko. Dapat ang pamilya ang tumutulong sa'yo, hindi yung gumugulo o sumisira sa'yo, sabi niya nung sa wakas ay naibahagi ko na sa kanya ang kwento ko. Karapat-dapat kang mas mabuti, Karen. Yung simpleng mga salitang, yon ng suporta ang naging malaking bagay sa akin kaysa sa akala niya. Si Alexandra ang naging unang totoong kaibigan ko matapos ang ilang taon at kalaunan ay ipinakilala niya ako sa pamilya niya na tinanggap ako ng mainit. Yung pagdiriwang namin ng mga holidays, kasama sila ang nagpakita sa akin kung ano ang tamang samahan sa pamilya, kaya mas ramdam ko yung pinagkaiba ng pagpapalaki ko. Sa aming junior year, natuklasan ko yung talento ko sa gumagawa ng mga mobile application. Nagsimula lang ito bilang project sa klase, pero lumaki ang bagay nang mapansin ko na may kulang sa market. Isang app na makakatulong sa mga estudyante para maayos nilang mapamahalaan ang oras at resources nila. Sobrang dami ng oras na ginugol ko sa pag-code at pag-improve ng idea ko, madalas hanggang madaling araw pagkatapos ng mga bayad na trabaho at homework. Dapat mong ituloy ito pagkatapos ng graduation, sabi ni Alexandra nang makita niya ang prototype ko. Malaki ito, Karen. Totoong problema ang nilulutas nito. Nang papalapit na ang graduation, na-recruit ako. Maraming tech companies ang nag-aalok ng magagandang sweldo at benepisyo. Nakakaakit talaga ang seguridad ng regular na sahod, health insurance, at katatagan, lalo na pagkatapos ng mga taong hirap sa pera. Pero lumago ang idea ko ng app hanggang sa naging isang kompletong platform at hindi ko maalis sa isip ko na kailangan kong ituloy ito.
Sa isang desisyong parehong nakakatakot at nakaka-excite, tinanggihan ko ang mga job offers at pinili kong magtayo ng sarili kong kumpanya. Sabi ni Alexandra, matapang daw ako. Ang iba naman, akala ko napakabaliw ko. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, gumawa ako ng desisyon para sa sarili ko lang, base sa vision at gusto ko. Kahit anong mangyari, yung feeling na yun lang, panalo na. Yung unang taon pagkatapos ng graduation, parang gulo ng 18 oras na trabaho kada araw, instant ramen, at mga sandaling palitan ng saya at lungkot. Nagrenta ako ng maliit na studio apartment na siya ring opisina ko, natutulog sa futon na inaayos ko tuwing umaga para magkaroon ng space sa trabaho. Unti-unti nang nauubos yung ipon ko, pero tuloy pa rin ako, progreso sa paggawa ng app. Naka-breakthrough ako nung ipinakita ko yung prototype ko sa isang local tech meetup. Pagkatapos ng demo ko, may isang lalaki na lumapit sa akin, ipinakilala ang sarili bilang si Daniel Ramirez at binigay yung business card niya. Isa siyang angel investor na naghahanap ng promising na mga startup at may isang bagay sa presentation ko na kumuha ng atensyon niya. Solid yung concept mo, sabi niya nung first official meeting namin. Pero yung pinaka na-impress ako ay yung pagkaintindi mo sa user experience. Alam mo talaga ang target mong audience kasi naranasan mo na ang mga pinagdadaanan nila. Nag-alok si Daniel na mag-invest ng $50,000 kapalit ng 20% na bahagi sa kumpanya ko. Hindi naman ito malaking halaga kung ikukumpara sa ibang tech startup, pero sapat na para matulungan akong makaraos habang pinapaganda ko pa ang produkto at naghahanda para sa paglulunsad. Ang mas mahalaga, naging mentor si Daniel, tinuruan niya ako sa mga bagay sa negosyo na hindi ko masyadong alam at ipinakilala niya ako sa mga koneksyon niya sa industriya. Lumunsad ang app mga X na buwan pagkatapos noon at yung sobrang lampas sa inaasahan ko ang naging tugon. Mga estudyante sa kolehiyo sa buong bansa ang nag-download nito at dumagsa ang mga positibong review. Sa kita mula sa premium version, nakapag-hire ako ng mga unang empleyado, isang developer para tumulong sa updates at bagong features, at isang marketing specialist para mapalawak ang reach namin. Pagsapit ng ikalawang taon, nakalipat na kami sa isang maayos na opisina at may 12 na miyembro na ang team namin. Bagong hamon para sa akin, ang pamahalaan ang iba. Hindi ko kailanman naisip na magiging leader ako, pero natuklasan ko na ang mga karanasan ko ay binigyan ako nito ng mahalagang kaalaman. Alam ko kung paano pakiramdam ang mabaliwala at hindi pahalagahan. Kaya ginawa ko ang kultura ng kumpanya kung saan bawat boses ay naririnig at iginagalang. Naiintindihan ko ang kawalan ng seguridad sa pera kaya sinigurado kong patas ang sahod at benepisyo para sa aking team. Habang lumalaki ang kumpanya, lumalaki rin ang mga hamon. May mga kakompetensyang sumusubok kopyahin ang mga features namin. May mga teknikal na problema na kailangang ayusin buong gabi. At palaging may pressure na mag-innovate at manatiling relevant. Pero sa lahat ng iyon, natuklasan kong mas lalo akong lumalakas kapag may pressure. Ang girl. Yung dating pakiramdam ko na parang invisible lang ako, ngayon ako na ang gumagawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa dose-dose ng empleyado at libu-libong users. 5 taon matapos umalis sa bahay ni Mama, naibenta ko yung kumpanya ko sa isang mas malaking tech firm sa halagang parang panaginip pa rin tuwing naiisip ko. Nanatili akong CEO, hawak pa rin ang creative control habang may mga resources na para palawakin ang abot namin sa buong mundo. Bigla akong yumaman, mula sa pagiging komportable lang, naging sobra-sobrang yaman na hindi ko akalain nung nag-iisa akong teenager na nagpaplano kung paano makatakas. 1. Isa sa mga unang ginawa ko nang magkaroon ako ng bagong financial freedom ay bumili ng pangarap kong bahay, isang modernong bahay sa tabing dagat na may mga bintanang hanggang kisame na nagpapasok ng liwanag sa bawat kwarto at ang tuloy-tuloy na tunog ng mga alon. Siguro sobra ang laki ng bahay para sa isang tao lang dahil may 5 kwarto ito at malalawak na open living spaces. Pero pagkatapos ng mga tao ng pagsisiksikan sa maliliit na apartment at tambayan na bahay, gusto ko ng espasyong akin lang talaga. Habang nakatayo ako sa deck na tanaw ang dagat nung unang gabi,
ramdam ko ang halo-halong emosyon. May halo akong pagmamalaki sa mga nagawa ko. Oo naman, pero may kirot din dahil sa mga ugnayang pampamilya na nawala o sa totoo lang, hindi ko talaga naranasan. Matamis ang tagumpay, pero hindi nito napunan ang puwang na iniwan ng mga taong tumanggi at ng pagiging nag-iisa sa loob ng maraming taon. Dahil dito, napilitan akong mag-therapy. Isang bagay na matagal kong iniiwasan kahit papalihim akong pinayuhan ni Alexandra. Palagi kong ipinagmamalaki ang pagiging independent ko at tinitingnan ko bilang kahinaan ang paghingi ng tulong. Pero ngayon, naintindihan ko na kailangan kong maghilom mula sa mga nangyari sa nakaraan. Kailangan talaga yon para tuluyang ma-enjoy ko ang kasalukuyan at kinabukasan ko. Si Dr. Marilyn Weber, yung therapist ko, tumulong sa akin para maproseso yung pakiramdam ng pag-abandona at pagtataksil na naranasan ko. Hindi mo kasalanan yung nangyari, sabi niya sa akin sa isang sobrang hirap na session. Bata ka noon na karapat dapat maprotektahan at suportahan. Yung mga matatanda sa buhay mo ang pumalpak, hindi ikaw. Unti-unti, natutunan kong hiwalayin yung pagpapahalaga ko sa sarili sa kung paano ako tinrato ng pamilya ko. Napagtanto ko na yung ugali nila ay salamin lang ng sarili nilang problema. Mga kahinaan at pagkukulang, hindi ang halaga ko bilang tao. Hindi man nito nawala ang sakit, pero naging mas madali itong tiisin. Bilang bahagi ng aking paggaling, nagtayo ako ng Scholarship Foundation para sa mga estudyanteng galing sa mahihirap na pamilya. Ang Karen Taylor Foundation ay hindi lang nagbibigay ng pinansyal na tulong, kundi pati mentoring at emosyonal na suporta para sa mga kabataang katulad ko na nagsisikap magbuo ng buhay kahit walang suporta ng pamilya. Ang pagtulong sa mga estudyanteng ito ang nagbigay ng saysay sa aking sakit at nagpapaalala sa akin na kahit ang pwedeng maging positibo ang mga mahirap na karanasan. Sa dami ng taon ng paglago at tagumpay ko, wala pa rin akong relasyon sa pamilya ko. Tuwing Pasko at Kaarawan, nagpapadala ako ng cards kay mama, tapos madalas konting text lang ang balik niya. Minsan, nakakakita ako ng mga posts sa social media tungkol sa mga family gatherings, kay Richard at mama na nag-celebrate ng anniversary nila, kay Vanessa at Eric na bumili ng bagong bahay, mga holiday celebrations na mukhang perfect sa mga filtered na litrato. Hindi ako kailanman naimbitahan. Sa kahit anong mga ganitong pangyayari, hindi nila ako isinama sa tinatawag nilang pamilya. Minsan, sa gabi na tahimik, naiisip ko kung ano kaya ang iniisip nila sa akin ngayon. Nag-aalala ba sila? Nagsisi ba sila sa paraan ng pagtrato nila sa akin? O kaya ay isa na lang akong kwento na gusto na nilang kalimutan? Wala akong sagot sa mga tanong na to at kadalasan, pinapaniwala ko ang sarili ko na wala na akong pakialam. Pero sa puso ko, may maliit na sugatang bahagi na nananabik pa rin sa pamilya na hindi ko talaga naranasan. Yung bahagi na yun ang nanonood sa mga masayang, nakikita ko ang mga pamilya sa tabing dagat, malapit sa bahay namin na may halong init ng damdamin at konting lungkot. Yung parte ko na, yun minsan nangangarap na magkaayos kami, na gumaling ang lahat, nayayakapin ako ng mga taong dapat sana ay mahal na ako mula pa noon. Yung parte ko rin na yun ang nakaramdam ng biglaang kilala ng 12 taon matapos akong umalis ng bahay, narinig ko ang doorbell sa tahimik na linggo ng hapon at binuksan ko ang pinto at nandoon sila. Yung nanay ko, si Richard, Vanessa at Eric na parehong pamilyar pero para ring mga estranghero sabay-sabay. Tumunog ang doorbell sa bahay ko, sinira ang tahimik na linggo ng hapon habang nagbabasa ako sa deck. Hindi ako nag-aasahan ng bisita at iilan lang ang nakakaalam kung saan ako nakatira. Pinapahalagahan ko ang aking privacy kaya't tinatago ko ang address ko. Dahil curious at medyo naiinis, nilakad ko ang harapang pinto, inayos ang buhok ko sa likod ng tenga at inayos ang simpleng sweater ko. Wala akong inasahan na ganito ang makikita ko pag binuksan ko ang pinto. Naroon sila parang multo mula sa ibang buhay. Ang nanay ko,
si Richard, si Vanessa, at si Eric. Para silang, sandali akala ko nanlilin lang ako, baka natulog ako habang nagbabasa at ito ay isang kakaibang panaginip na nilikha ng aking isipan. Mukha ng mas matanda ang nanay ko kaysa sa 62 niyang taon. Ang dati niyang buhay na kayumangging buhok ay ngayon kulay abo na at ginupit ng simple sa bob. Nakaayos siya ng mamahaling damit na tila hindi bagay sa kaba na nakikita ko sa mga mata niya. Nasa tabi niya si Richard, matangkad pa rin pero hindi na nakakatakot. Ang kumpiyansang tindig niya ay napalitan ng bahagyang pagyuko at ang buhok na dati niyang maingat na inayos ay manipis na, unti-unting humuhupa. Si Vanessa, ngayon ay 36 na, ay nanatiling maayos ang itsura, pero hindi na itago ng mga mamahaling damit niya ang tensyon sa balikat at ang higpit ng linya sa paligid ng bibig niya. Bahagyang nakahiwalay si Eric sa iba, hindi mabasa ang ekspresyon sa likod ng pilit ng ngiti. Karen, sabi ng nanay ko, halos bulong lang ang boses, ang tagal na. Nakatayo akong parang natigil sa pintuan. Ramdam ko ang libo-libong emosyon na sabay-sabay pumapasok sa akin. Gulat, kalituhan, galit, at pagkamausisa, lahat naglalaban-laban. Dominasyon. Pero dahil sa maraming taon ng negosasyon sa negosyo, natutunan kong manatiling kalmado kahit sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Oo, sagot ko ng pantay lang, 12 taon, para eksakto. Nagkaroon ng awkward na katahimikan habang sila ay parang naghihintay na may sasabihin pa ako. Baka itanong kung bakit sila nandito o kaya'y magpakita ng tuwa sa kanilang pagdating. Wala akong ginawa sa dalawa, naghintay lang akong nakaisa pa rin ang kamay ko sa pinto. Sa wakas, nilinaw ni Richard ang kanyang lalamunan. Ang ganda pala ng bahay mo dito, ang exclusive ng lugar. Gusto mo bang pumasok? Tanong ko, hindi dahil sa init, kundi dahil awkward tumayo lang sa pintuan at gusto kong malaman agad ang dahilan ng biglaang pagbisita nila kaysa maghintay pa. Dumaan sila sa akin papunta sa foyer, namangha ang mga mata nila sa matataas na kisame, marmol na sahig, at mga salamin na nagpapakita ng tanawin ng dagat. Pinuntahan ko sila sa sala, iniimbitahan silang umupo sa sectional sofa habang umupo ako sa upuang katapat nila. Gusto nyo ba ng inumin? Tubig, kape, tsaa. Ang boses ko, parang kakaiba sa sarili kong pandinig, formal, at parang malayo, na para bang mga kasamahan sa negosyo ang dinaanan ko, hindi pamilya. Ayos lang, salamat, sabi ni nanay, at tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Pumunta ako sa kusina, nagpapasalamat na may sandaling mapag-isa para makapagmuni-muni. Habang pinupuno ko ng tubig na filtered ang mga baso at inaayos sa tray, huminga ako ng malalim ng ilang ulit. Ano man ang dahilan nila kung bakit bumalik pagkatapos ng mahabang panahon, hindi ko hahayaang makita nila kung gaano ako naapektuhan. Hindi ko ibibigay sa kanila ang ganung kapangyarihan. Nang bumalik ako, nandoon na sila. Nagtipon-tipon sila at biglang tumahimik nang pumasok ako. Nagpamigay ako ng tubig at bumalik sa upuan. Tinawid ang mga paa at direktang tiningnan sila. Sabi ko, ano bang dahilan ng pagdating nyo dito pagkatapos ng matagal na panahon? At paano nyo nahanap ang address ko? Nagpalitan ng tingin ang nanay ko at si Richard bago siya sumagot. Nakita namin ang isang artikulo tungkol sayo sa Business Insider. Nabanggit doon na nakatira ka dito sa lugar, kaya kumuha kami ng tao para hanapin ang eksaktong address mo. May kahit kaunting hiya naman siya sa pagsabi niyan. Ang talino mo, sagot ko na walang halong emosyon. Ang galing mo talaga, Vanessa, dagdag niya, pinapakita ang paligid ng kwarto. Ang successful ng kumpanya mo base sa nabasa namin. Oo nga, sagot ko, pero nagulat ako na sinusubaybayan mo pala ang karir ko. Muling bumagsak ang awkward na katahimikan, uminom ako ng tubig at naghintay. Sila ang naghanap sa akin, hayaan natin silang magpaliwanag. Karen, sabi ng nanay ko, yumuko siya pasulong. Gusto lang naming makipag-ugnayan ulit. Matagal na kasi at pamilya pa rin tayo. Pamilya, ang nasabi ko.
Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang salitang pakiramdam na dayo. Ang galing ng pagkakapili ng salita niyan. Yumuko si Richard sa upuan niya. Alam naming hindi palaging madali ang buhay mo noong lumalaki ka, pero tapos na yon. Sana makausad na tayo. Tiningnan ko siya, napansin ko ang kislap ng pawis sa noo niya kahit komportable naman ang temperatura sa kwarto. Makausad, ang sabi ko. At para sa'yo, ano ba ang hitsura ng makausad, Richard? Nagpatuloy ang usapan na medyo pilit at hindi komportable. Halos 1 oras. Nagtanong sila ng mga pangkaraniwang tanong tungkol sa buhay ko, trabaho, bahay. Sumagot ako ng magalang pero hindi ako nagbigay ng dagdag na detalye maliban sa mga tanong nila. Nagbahagi rin sila ng mga simpleng update tungkol sa buhay nila. Ang 10th wedding anniversary ni Vanessa at Eric, ang pagre-retiro ng nanay ko sa pagtuturo, ang pagbawas ni Richard sa kanyang partisipasyon sa negosyo ng real estate. Yung hindi nila sinabi ay yung 12 taon na katahimikan, yung mga family gatherings na hindi ako niimbitahan, yung mga mahahalagang pangyayari sa buhay na hindi nila nabanggit. Sabi nila sa akin, wala naman talaga silang sinubukang kontakin ako hanggang ngayon. Paikot-ikot kami sa mga halatang kulang, nagpapanggap na maayos, kahit halata na may tensyon. Tapos, nang inalok ko sila na ipakita ang deck na tanaw ang dagat, doon nagsimulang lumabas ang tunay na dahilan ng pagbisita nila. Habang nag-i-enjoy kami sa view, casually sinabi ni Eric yung bagong negosyo niya. Isang tech startup na mukhang promising pero kailangan pa ng dagdag na puhunan. Ang timing sa market, hindi naging ideal, sabi niya, nakatingin sa malayo, imbes na tumingin sa akin. Medyo may problema kami sa pera ngayon, syempre. Mukhang mahirap yan, sagot ko, pilit na hindi maintindihan. Pumihit si Vanessa at hinawakan ang tiyan niya, 1 kilos na hindi ko napansin kanina. Magkakabata kami. Ani niya, medyo lumambot ang boses niya mula nang dumating sila. 4 na buwan na lang. Congratulations, sabi ko ng taos puso, kahit ano pa man ang nangyayari. Karapat-dapat lang ang magandang hangarin para sa isang bata. Mga magulang niya, oo, magandang balita yan, dagdag ni Richard. Pero nadagdagan ang hirap sa finances namin. Tapos, dahil bumagsak ang market kaya naapektuhan retirement ko, tapos yung pensyon ng nanay mo mas mababa kaysa inasahan namin. Hinarap ko sila ng diretsyo. Nagtatanong ka ba ng pera? Mukhang nagulat sila sa tanong ko. Nakatingin si nanay sa kamay niya. Namula si Vanessa, tapos biglang nag-focus si Eric sa sapatos niya. Si Richard lang ang pilit na nanatiling kalmado. Kalma lang, hindi niya direktang tinanong. Sabi niya sa mahinahong tono. Naalala ko noong bata pa ako, ganito ang paraan niya kapag sinusubukan niyang kumbinsihin ang iba. Parang naghahanap lang ng paraan para magtulungan ang pamilya. Siguro investment sa kumpanya ni Eric o pautang para matulungan sina Vanessa at Eric na maghanda sa baby. Mag-isa lang. Inuulit ko, at magkano ba sa tingin mo ang tama para makatulong ang pamilya? Nabanggit ni Richard ang halagang mukhang sobrang laki para sa 18 na anyos na umalis ng bahay na walang dala. Pero parang wala na masyadong kwenta sa akin ngayon. Ang mahalaga ay yung kapal ng mukha ng hiling nila, yung akala nilang pwede lang silang bumalik pagkatapos ng 12 taon ng katahimikan, tapos asahan na tutulungan sila sa pera. Gets ko. Sabi ko, kalmado pa rin ang boses ko kahit papaano ay may galit na unti-unting tumitindi sa loob ko. Kaya pala hinanap mo ako pagkatapos ng matagal na panahon kasi kailangan mo ng pera. Hindi, dali-daling sabi ng nanay ko. Gusto lang talaga namin makipag-ugnayan ulit. Iba yon sa usaping pera. Ganun ba? Tanong ko, sabay taas ng kilay. 1 kilay. Kasi sa loob ng 12 taon, walang tawag, walang bisita, walang imbitasyon sa mga family gathering. Kahit noong pinadala ko yung address at numero ng telepono ko kasama ng bawat Christmas card, wala pa rin. Pero ngayon na kailangan mo ng pera, biglang mahalaga na naman ang pamilya. Nagbago ang atmosphere sa deck, kumapal ang tensyon sa pagitan namin. Giniba ni Richard ang kanyang mga balikat, naghahanda sa klase ng pagtatalo na palagi niyang napapalamangan dati. Ngayon, Karen, panimula niya sa isang pababang tono, hindi naman kailangang ganon. Dramatiko. Minsan nagkakalayo ang mga pamilya, pero dugo pa rin ay dugo. Tiningnan ko siya ng matagal,
Tapos lumingon ako at pumasok sa bahay. Sa tingin ko dapat ituloy natin to sa loob, sabi ko habang nakatingin sa likod ko. Habang sinusundan nila ako pabalik ng sala, ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi nasabi, mga taong pinahaba ng sakit at sama ng loob na bumabalot sa amin. Tapos na ang panahon ng pag-iwas. Ngayon sasabihin na namin ang totoo, gusto man nila itong marinig o hindi. Nang nakaupo na kami ulit lahat sa sala, sandali lang, paumanhin, sabi ko habang tumatayo mula sa upuan. Kailangan ko lang kumuha ng isang bagay. Lumakad ako papunta sa home office ko, binuksan ang ilalim na drawer ng mesa ko, at kinuha ang isang malaking Manila envelope na matagal ko nang itinatago. Sa loob nito ay lahat ng Christmas cards, birthday cards, at mga liham na pinadala ko sa nanay ko sa loob ng 12 sa taon mula nang umalis ako sa bahay. Bawat isa ay pabalik, hindi binuksan, may marka na return to sender. Bawat isa ay pagtanggi na hindi ko kailanman ipinagsabi kahit kanino, pati kay Alexandra o sa therapist ko. Bumalik ako sa sala at nilagay ang sobre sa coffee table sa pagitan namin. Walang gumalaw para hawakan ito. Alam niyo ba kung ano to? Tanong ko, malambing pero malinaw ang boses. Nang walang sumagot, nagpatuloy ako. Ito yung mga cards at sulat na pinapadala ko bawat taon. Sa loob ng 12 taon, nag-abot ako tuwing kaarawan, pista, at kahit ordinaryong araw na miss ko lang talaga ang magkaroon ng pamilya. Sa loob ng 12 taon, bumabalik itong mga to na hindi nabubuksan. Namutla ang mukha ni nanay. Wala akong natanggap na cards, sabi niya, ang kanyang nanginginig ang boses ko. Tumingin ako kay Richard na ang ekspresyon ay naging matigas. Naagaw mo ba ang sulat ng nanay ko, Richard? Ang kanyang katahimikan ay sagot na. May ipapakita pa rin ako sa inyo, sabi ko habang kinukuha ang tablet ko sa tabi ng mesa. Binuksan ko ang email ko at itinuro ang screen sa kanila. Ito yung mga email na pinadala ko, lahat ay nabasa na, pero hindi sinagot. At ito naman, habang nagsiscroll ako sa phone, yung mga text messages na naipadala pero hindi pinansin, naiilang si Vanessa. Karen, ang nakaraan ay nakaraan na. Kami, tinatangka ko ng mag-move on ngayon. Ikaw, ganun ba? Tinanong ko siya habang diretso ang tingin. O nandito ka lang kasi may kailangan ka sa akin? Biglang naging tahimik ulit ang kwarto. Ang naririnig lang, ang malayong hampas ng mga alon sa baybayin sa labas. Sa sandaling yon, naramdaman ko yung kakaibang kapayapaan na bumabalot sa akin. Naroon pa rin ang galit at sakit. Pero hindi na nila ako kinokontrol. Nakagawa na ako ng buhay para sa sarili ko kahit tinanggihan nila ako. Nakamit ko ang tagumpay, pagkakaibigan, at isang kapirasong kapayapaan. Hindi na nila ako hinuhusgahan ang nagpapasya sa akin. Ang halaga ko. Pwede ba akong magtanong? Sabi ko, pinutol ang katahimikan. Kung nagkapalpak ako imbes na nagtagumpay, kung nahihirapan ako sa pera imbes na mayaman, nandito ka pa rin ba sa sala ko ngayon? Hinanap mo ba talaga ang address ko tapos dumating sa pintuan ko na nagsasabing mahalaga ang pamilya? Nanlumo ang mukha nila habang nagsasalita ako. Ang katotohanan ay naroon sa hangin sa pagitan namin. Si Richard ang unang nakarecover. Hindi naman patas yan, Karen. May pinagdadaanan din kami. Mga hirap. Siguro hindi namin naayos ng perpekto lahat ng bagay sa'yo, pero ginawa namin ang pinakamainam namin base sa sitwasyon na meron kami. Ikaw, ginawa mo ba? Sabi ko. Ang kunin ang pang-college fund ko, yun ba ang pinakamainam mong nagawa? Ang hindi ako isama sa mga family gatherings, yun ba ang pinakamainam? Ang hindi buksan at ibalik yung mga sulat ko, yun ba ang pinakamainam? Dumadaan kami sa mahirap na panahon sa pera, panindigan ni Richard, tumataas ang tono niya para ipagtanggol ang sarili. Mahal ang pag-aaral ni Vanessa at may mga investments na hindi umabot sa inaasahan. Kailangan naming gumawa ng mahihirap na desisyon, mga pagpipilian. At palaging ako ang nasasakripisyo dahil sa mga iyon, sabi ko ng kalmado, palagi. Napuno ng luha ang mga mata ni Vanessa. Pamilya tayo, Karen. Sa kabila ng lahat, pamilya pa rin tayo. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Ang pamilya, hindi lang yan basta salita na sinasambit kapag gusto mo lang. Vanessa, pinapakita ang pagiging pamilya sa mga gawa, tuloy-tuloy, at may pagmamahal sa paglipas ng panahon. Nasaan ang malasakit na to nung nag-graduate ako sa high school ng mag-isa
o nung nagtrabaho ako ng 3 trabaho para makapagtapos sa kolehiyo o nung nagsimula ako ng sarili kong kumpanya at halos ramen noodles lang ang kinakain ko at 4 na oras lang ang tulog ko gabi-gabi. Tahimik lang ang nanay ko habang pinagmamasdan ng sobre ng mga sulat na naibalik. Sa wakas, tumingin siya sa akin, may luha sa mga mata. Hindi ko alam, bulong niya. Hindi ko alam tungkol sa mga sulat o mga email. Akala ko tinanggal mo na lang kami sa buhay mo. Gusto kong maniwala sa kanya pero natutunan ko ng mag-ingat sa pag-asa. Kahit ganun man ikaw, hindi ka rin nag-effort na maghanap sa akin. Alam mo naman kung saan ako nag-college. Pwede mo naman akong hanapin kung gusto mo. Wala siyang sinabi. Nakatingin lang siya sa kanyang mga kamay. Si Eric, natahimik lang halos buong panahon, nagsalita na rin. Tingnan mo Karen, mali talaga ang paraan natin sa simula. Dapat naging tapat tayo agad tungkol sa sitwasyon natin. Nalulugi na ang negosyo. Grabe ang problema. Nanganganib tayong mawala lahat. Yung bahay, mga sasakyan, mga ipon natin. Papanganak na yung baby. At natatakot kami. Pero yung pagiging totoo niya, na-appreciate ko naman. Salamat sa pagiging diretso, Eric. Napansin ni Richard yung pagkakataon, kaya sumilip siya ng interesado. So, tutulungan mo kami ng loan o baka investment sa kumpanya ni Eric. Sa galing mo sa negosyo at pera mo, makakatulong to sa lahat. Dahan-dahan akong umiling. Hindi Richard, hindi kita bibigyan ng pera. Yung pag-asa na nagsimulang lumitaw sa kanilang mga mukha, biglang nawala, napalitan ng halo-halong pagkadismaya at, sa kaso ni Richard, galit siya. Matapos lahat ng usapan tungkol sa pamilya, iiwan mo kami sa oras ng pangangailangan? Tanong niya ng matindi. Hindi ko kayo iiwan, sagot ko ng matatag. Pero hindi ko rin papalampasin ang nangyari noon o papanggapin na ang bigla mong interes na magkaayos ay hindi dahil sa problema mo sa pera. Tumingin ako sa bawat isa habang nagpapatuloy, ito ang maiaalok ko. Kung totoo ang hangarin mong ayusin ulit ang relasyon, pwede tayong magsimula ng dahan-dahan. Kilalanin natin ulit ang isa't isa. Bilang mga adults na tayo ngayon, hindi yung mga tao tayo 12 taon ang nakalipas. At kung seryoso si Eric sa negosyo niya, handa akong i-review yung business plan niya at magbigay ng payo, connections, o mentorship. Pero hindi pera, hindi pa. Kailangan mapatunayan ang tiwala at relasyon, hindi nabibili. Biglang tumayo si Richard. Nakakainis ito. Nagpunta kami dito nang may magandang intensyon, tapos tinatrato nyo kami na parang nandaraya kami. Hindi, sabi ko habang nakaupo at kalmado. Tinitingnan ko kayo bilang mga taong nasaktan. Sakit pa rin sa akin yun noon, at hanggang ngayon hindi pa niya inaamin yung sakit na yon, lalo na ang mag-sorry. Naglalagay lang ako ng hangganan base sa pinagdaanan natin. Hindi yan nakakatawa. Respeto sa sarili o yan. Lumapit si nanay, hinawakan ang braso ni Richard para himukin siyang umupo ulit. Dinig pa niya pero hindi umupo. Nakatayo pa rin siya, namula ang mukha sa galit. Dapat na tayong umalis, sabi niya ng curt. Malinaw, mali ito. Kitang-kita sa mukha ni Vanessa ang alanganin, palipat-lipat ang tingin sa tatay niya at sa akin. Tatay, siguro dapat na namin. Pakinggan mo ang inaalok ni Karen. Pwede namang makatulong ang ilang payo para sa negosyo ni Eric. Hindi namin kailangan ng payo niya. Mabilis na sagot ni Richard. Kailangan namin talaga ng tulong, hindi mga pang-iinsulto na leksyon tungkol sa nakaraan. Tumayo na rin ang nanay ko, halong lungkot at pagtanggap ang mukha niya. Karen, patawad sa lahat ng nangyari. Dapat naging mas mabuting ina ako sa'yo. Dapat pinrotektahan at sinuportahan kita. Nabigo ako sa iyo at hindi ko na maibabalik ang mali ko. Ang mga salitang iyon na may tunay na pagsisisi ay tumagos sa puso ko, sa kaibuturan ng puso ko. Matagal ko nang hinahangad na marinig siyang aminin ang nangyari para mapatunayan ang sakit na dinadala ko. Hindi ito sapat para pagalingin lahat, pero panimula na yon. Salamat sa sinabi mo, Ma. Mahina kong sabi. Napahiya si Richard at lumabas ng pinto. Sumunod si Eric pagkatapos ng sandaling pag-aatubili, huminto lang para sabihing, tatawagan kita tungkol sa review ng business plan kung ayos pa rin yon. Tumango ako at nagpatuloy siya papunta sa kanyang biyenan. Si Vanessa ay halatang naguguluhan.
Hindi kita kailanman kinamumuhian, bigla niyang sabi. Nainggit lang siguro ako. Lagi kasi pinag-uusapan ni Papa kung gaano kakagaling kahit minsan mabigat siya sa'yo. At naramdaman kong parang nanganganib ako nang pumasok ka sa pamilya namin. Mali yon at sorry din ako. Nagulat ako sa kanyang pagkakasabi. Hindi ko kailanman inisip na may mga positibong sinabi si Richard tungkol sa akin, lalo na baka nainggit si Vanessa sa akin. Salamat sa pagsabi mo niyan, sabi ko. Mas naintindihan ko na ngayon. Mas magiging ayos na ang mga bagay. Tumango siya ng medyo kinakabahan, tapos sumunod sa mga lalaki palabas. Huling umalis si nanay, huminto siya sa pintuan at lumingon sa akin. Pwede ba kitang tawagan minsan? Tanong niya, mahina ang boses. Oo, sagot ko. Gusto ko yan. Habang umaalis ang sasakyan nila sa harap ng bahay namin, nakatayo ako sa pintuan, pinapanood hanggang sa mawala sila sa aking paningin. Nakakapagod ang naging usapan namin, pero nakapagpagaan din ng loob sa paraang di ko inasahan. Sa unang beses sa loob ng 12 taon, nasabi ko na ang totoo kong nararamdaman. Sa kanila nang walang takot o hiya. Nagtakda ako ng mga hangganan nang walang paghingi ng sorry. At siguro ang pinakamahalaga, nag-alok ako ng daan pasulong. Isang daan na nakabase sa katapatan at respeto, hindi dahil sa obligasyon o pangangailangang pinansyal. Kung tatahakin nila ang daang iyon, di pa alam, pero kahit ano pa man ang piliin nila, alam kong kakayanin ko. Naitayo ko ang buhay na ipinagmamalaki ko, napaligiran ang sarili ko ng mga taong nagpapahalaga sa akin, at natagpuan ang lakas na hindi ko alam na meron ako. Yun ang isang bagay na hindi kailanman maaalis sa akin ng kahit sino. Kahit pa nga ang pamilya na dati nagpaparamdam sa akin na parang wala akong halaga. Pagkatapos nilang umalis, sinarado ko ang pinto at sumandal dito. Ramdam ang bigat ng nangyari sa bawat bahagi ng katawan ko. Yung bahay na dati ay kanlungan ko, biglang ang dami at ang luma. Lumipat ako sa deck at umupo. Pinapanood yung mga alon na bumabagsak sa baybayin. Pinapakalma ng ritmo ng dagat ang mabilis na isip ko. Nang magsimulang lumubog ang araw, nagkintab ang mga gintong sinag sa tubig. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Alexandra. Sumagot siya sa ikalawang ring. Hindi ka maniniwala kung sino ang kakalabas lang ng bahay ko, diretso kong sabi. Habang ikinukwento ko ang mga detalye ng pagbisita, nakikinig si Alexandra nang hindi ako pinuputol. Pero naririnig ko paminsan-minsan ang mabilis niyang paghinga o mahina niyang pagbulong ng hindi makapaniwala. Nang matapos ako, sandali siyang tumahimik. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya sa wakas. Malumanay ang boses. Simple lang ang tanong, pero napilitan akong pag-isipan ang sagot ko. Nabigla ako, aminado ako, galit, malungkot, pero may halong ginhawa rin. Parang sa wakas, nasabi ko, na lahat ng mga salitang dinadala ko sa loob ng maraming taon. Proud ako sa'yo, sabi ni Alexandra. Hindi madali yung pagtatakda ng ganong mga hangganan, lalo na't nagsorry pa yung nanay mo. Hindi nga, sabi ko. Bahagi ko gusto ko na lang ibigay yung pera at tapusin na. Pero may isa pang parte ng sarili ko na gustong palayasin sila agad nung narealize ko kung bakit sila talaga nandun. Ang hirap hanapin yung gitnang daan. Pero nagawa mo, pinunto niya. At yun ang paglago, Karen. Yung babaeng nakilala ko nung college siguro. Nagawa ko na yung isang sobrang extreme. Pero yung babae na naging ikaw ay alam na may iba pang paraan. Nanatili sa isip ko yung mga sinabi niya sa mga sumunod na araw at linggo. Nagbago ako. Naging mas matatag at balanse kaysa sa sugatang batang babae na umalis ng bahay noong 18 ako. Hindi naging madali yung paglago na yon. Kinailangan nito ng maraming taon ng pagsisikap, therapy, pagkakaibigan, at mga sinasadyang desisyon para mabasag yung mga lumang gawe. Sa unang buwan pagkatapos ng kanilang pagbisita, wala akong narinig mula sa kanila. Hindi ako nagulat na si Richard ay palaging proud at siguro nasaktan siya kasi ayaw ko lang basta-basta ibigay ang pera. Minsan iniisip ko kung seryoso nga ba ang sinabi ng nanay ko. O kung yung paghingi niya ng tawad panibagong paraan lang para kontrolin ako.
Pinipilit kong huwag masyadong mag-isip tungkol doon at mas nakatuon ako sa trabaho at sa scholarship foundation namin na naghahanda para i-anunsyo ang mga bagong recipients. Tapos, 6 na linggo pagkatapos ng kanilang pagbisita, nakatanggap ako ng email mula sa nanay ko. Maikli lang, pero taos puso, humihingi ulit siya ng tawad sa mga nangyari noon. Nagtanong siya kung pwede kaming mag-usap sa telepono minsan. Binigay ko ang number ko at nagsuggest ng oras later that week. Medyo awkward yung unang usapan namin, maraming tahimik at maingat ang mga salita, pero ito na ang simula. Nagkasundo kami na mag-usap ulit sa susunod na linggo at dahan-dahan may pattern na lumitaw. Yung weekly calls namin naging parte na ng buhay namin, pagkakataon para dahan-dahang bumuo ng bago mula sa mga labi ng dati naming relasyon. Sa isa sa mga tawag, 3 buwan pagkatapos ng pagbisita niya, sinabi ng nanay ko na siya at nagpapakonsulta si Richard sa isang tagapayo sa kasal. Matagal na hindi maayos ang relasyon namin, sabi niya. Sa tingin ko, natakot lang akong aminin kung gaano ako kasaya, natakot akong muling maging nag-iisa, gaya nung namatay ang tatay mo. Unang beses niyang nabanggit si tatay sa loob ng maraming taon, at dahil doon, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa kanya, tungkol sa masasayang panahon bago siya pumanaw, tungkol sa mga alaala na akala ko ako lang ang may alam. Yung mga alaala naming yon ang naging tulay namin para magkaintindihan. Inauugnay ang kasalukuyan natin sa isang nakaraan na hindi gaanong masakit. Mga panahong iyon, nakatanggap ako ng biglaang email mula kay Eric. Kahit nagalit si Richard, tinanggap niya ang alok ko na i-review ang business plan niya. Ang dokumentong ipinadala niya ay talagang maayos. Maganda ang ideya niya, pero kailangan pang ayusin ang pagpapatupad at financial planning. Ginugol ko ang isang weekend para lagyan ng mga komento at tanong ang plano, tapos ipinadala ko uli ito kasama ang alok na ipakilala siya sa ilang mga kakilala sa industriya na maaaring makatulong. Patnubay. Dahil sa kanyang pasasalamat, nagkaroon kami ng sunod-sunod na propesyonal na usapan na unti-unting naging mas personal. Sa pamamagitan ni Eric, nalaman ko na nanganak si Vanessa ng isang baby girl na pinangalan ng Lily. Nagpadala siya ng litrato ng baby, maliit at perpekto, na nakabalot sa kumot ng ospital. Nagpadala ako ng regalo, pero nilinaw ko na may hangganan ako. Bukas ako na ayusin ang relasyon, pero hindi ako magbibigay ng pera na gusto nilang hingin dati. Si Richard naman ay nanatiling malayo at ayaw makipag-usap sa akin noong panahon na iyon. Yung mga tawag ko sa nanay ko at yung pagtanggi ko na pumunta nung inanyayahan niya akong magkita para mag-lunch nung isa sa mga business trip ko sa city nila. Mukhang pride niya ang pumipigil sa kanya para tanggapin yung bagong takbo ng relasyon namin. Napagtanto ko na kaya ko naman mabuhay kahit ganun. Siguro may mga sugat na sobrang lalim para gumaling. May mga tulay na nasunog na at di na maayos pa. Ang pinaka nakakagulat sa akin nung panahon ng unti-unting pagkakasundo namin ay kung paano nagbago yung nararamdaman ko. Yung galit na dati ay sobrang init sa loob ko, unti-unti nang lumamig. Napalitan ng parang malamlam na malasakit. Nakikita ko na ngayon na ang pagiging kontrolado ni Richard ay siguro galing sa kanyang sariling insecurities. Ang pagkabigo ng nanay ko na protektahan ako ay dahil sa takot niyang maging mag-isa. At ang pagiging malupit ni Vanessa ay dahil sa selos at sa pangangailangang mapansin. Hindi nito pinapalampas ang ginawa nila, pero nakatulong ito para maintindihan ko sila. Mga taong may kahinaan sila na gumawa ng masasakit na desisyon, hindi mga halimaw na gustong sirain ako. Hindi man nabawasan ang sakit ng mga nangyari, naging mas magaan naman ang bigat nito sa akin. 6 na buwan matapos silang bigla ang dumating sa pintuan ko, pinalawak ko ang Karen Taylor Foundation para magkaroon ng bagong programa na tutulong sa mga kabataang umaalis na sa foster care o mahirap na sitwasyon sa pamilya. Hindi lang pera ang ibinibigay ng programa, kundi pati mentorship, pagsasanay sa mga life skills at therapy.
sa pagtulong ko sa mga kabataang ito, sa pakikinig sa kanilang mga kwento, at sa pagtanaw ng kanilang tibay ng loob, naramdaman ko talaga isang paggaling na hindi ko alam na kailangan ko pa pala. Sa taunang gaila ng foundation, unang beses kong ibinahagi ng publiko ang ilang bahagi ng sariling kwento. Habang nakatayo sa podium, nakatingin sa mga mukha ng mga donor, scholarship recipients, at mga katuwang sa komunidad, sinabi ko ang sakit ng pagtanggi ng pamilya, ang hirap na bumuo ng buhay ng walang suporta at ang paglalakbay patungo sa paggaling at tagumpay. Ang pinakamalalim na aral na natutunan ko, sinabi ko sa mga tao, ay ang pagpapatawad ay hindi ginagawa para sa iba. Ito ay isang bagay na ginagawa mo para sa sarili mo. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na nakakalimutan mo o tinatanggap ang masamang ginawa sa'yo. Ibig sabihin nito ay pinapalaya mo ang sarili mo mula sa kontrol na hawak ng masamang ginawa sa kasalukuyan at hinaharap mo. Huminto ako sandali at tumingin sa paligid ng kwarto sa mga kabataang tinutulungan ng foundation na baguhin ang buhay nila. At marahil ang mas mahalaga pa, natutunan ko na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo o legal na relasyon. Ang pamilya ay yung mga taong nandyan para sa'yo, yung mga nagdiriwang ng tagumpay mo at sumusuporta sa'yo sa mga pagkatalo. Ang pamilya ay tungkol ito sa pagiging consistent, respeto, at pagmamahal na ipinapakita sa gawa, hindi lang sa salita. Pagkatapos ng gala, habang nagpapasalamat ako sa mga bisita, nagulat ako nang makita ko ang nanay ko na tahimik, na nakatayo, malapit sa exit. Hindi niya sinabi na pupunta siya, pero nandun siya, pula ang mga mata niya sa pag-iyak habang pinapakinggan ang speech ko. Proud na proud ako sa iyo, Karen, sabi niya nung nilapitan ko siya. Hindi lang dahil sa tagumpay mo, kundi dahil sa taong naging ikaw. Sa kabila ng lahat, sa kabila natin, nagyakapan kami. At sa sandaling yon, may naramdaman akong pagbabago sa loob ko. Isang bahagi ng aking puso na matagal nang nakapagtanggol, bahagyang nagpapahinga lang ng pagbabantay. Hindi magiging madali ang daraanan. Kapag nasira ang tiwala, matagal itong maibabalik. Ang mga nasirang relasyon kailangan ng alaga at intensyon para gumaling. May mga babagsak at mahihirap na usapan, mga lumang sugat na muling lilitaw at mga bagong hangganan na susubukan. Baka hindi na bumalik si Richard. Baka hindi na kami maging close ni Vanessa. Malamang, ang relasyon ko sa nanay ko ay mananatiling may mga peklat ng nakaraan namin. Pero natutunan ko na ang paggaling ay hindi tungkol sa pagtanggal ng mga sugat. Ito ay tungkol sa palibot nila ay lumalaki. Tungkol ito sa pagbuo ng buhay na sobrang puno at makahulugan na ang mga masakit na bahagi ng kwento mo ay maging bahagi lang, hindi ang buong kwento. Tungkol ito sa pag-amin na kahit hindi mo mababago ang nakaraan, malaki ang kapangyarihan mo para hubugin ang kasalukuyan at kinabukasan mo. Habang nakatayo ako ngayon sa deck ko, pinapanood ang walang katapusang galaw ng mga alon, payapa ako sa paglalakbay ko. Ang batang pinabayaan, ang estudyanteng naglalaban, ang determinado na negosyante, ang sugatang anak na babae, ang matagumpay na negosyante. Lahat ng to ay bahagi ng pagkatao ko, mga hibla sa habi ng kung sino ako ngayon. Hindi ko na sinusubukang putulin yung mga masakit na hibla. Pinaglalagyan ko na lang ng mas magagandang hibla sa tabi nila, bumubuo ng isang larawan na lalo pang yumayaman at lumalalim habang tumatagal. Siguro ang pinakamalalim na katotohanang natuklasan ko ay yung minsan, ang pinakamalakas nating lakas ay nanggagaling sa pinakamalalalim nating sugat. Yung mga karanasang posibleng sanay bumasag sa akin, siya pa ang naging pundasyon para bumuo ako ng buhay na may layunin, kasaganaan, at tunay na pagkatao. Koneksyon. Habang natututo akong pagalingin ang sarili ko, natuklasan ko rin ang tawag ko, na tulungan ng iba na maghilom. Ikaw, kumusta? May panahon ba sa buhay mo na dahil sa rejection o pagtataksil, nagdulot ito ng hindi inaasahang paglago? O kaya naman,
May pagkakataon ba na kahit mahirap mag-set ng boundaries, sa huli ay nagbigay ito ng kalayaan sa'yo? I-share mo naman ang mga kwento mo sa comments sa ibaba. Naniniwala ako na malakas ang epekto ng ating mga kwento lalo na kapag ibinahagi sa mga taong dumaraan din sa ganitong mga karanasan. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, paki-like na rin at mag-subscribe para sa iba pang kwento. Mga kwento ng tibay at pagbabago. At kung kilala mo ang taong pwedeng ma-inspire o maaliw sa mga salitang ito, ang pagbabahagi nito ay isa sa pinakamagandang regalo na maibibigay mo. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Tandaan, kahit ano paman ang mga pagsubok na hinaharap mo o mga sugat na dala mo, nandito sa puso mo ang kakayahan para maghilom, umunlad, at bumuo ng buhay na ipagmamalaki mo. Ito si Karen Taylor na nagdadasal ng lakas para sa iyong sariling paglalakbay ng pagiging ikaw. Musika.